Okay, let's also discuss the other scenario na mag-impose siya ng floor price or price floor. So dito naman, pag nag-impose ang gobyerno ng price floor kasi tingin niya masyadong mababa yung selling price na bentahan halimbawa ng palay pag ang magdidikta lang ng presyo ay supply at demand. So mag-i-intervene siya. Pero if resulta nito, pag nag-impose siya ng price floor is nagkakaroon tayo ng surplus in the market or excess supply because yung isa-set na price floor ng gobyerno is mas mataas kaysa yung dapat totoo ng presyo pag ang nagdidikta ng presyo ay yung available supply and yung dami ng gustong bilhin ng inyong consumer. So, ang mangyayari dito pag nagkaroon ka ng price floor, since mas mataas yung isa-set mo na price floor kaysa sa market equilibrium, is syempre bababa yung consumer surplus. Bakit? Kasi mas mapapamahal na ngayon si consumer sa pagbili ng produkto kaysa dati. Kaya bababa yung consumer surplus. And inefficiency, dahil sa inefficiency na to, okay, nagkakaroon tayo ng deadweight loss. Ibig sabihin, pag nag-set ka ng mas higher prices, merong mga customer na that cannot afford to buy that product. Na ang presyo na ngayon ay equal sa sinet na price floor na the price floor is much higher than the equilibrium price. Okay? Ibig sabihin, merong sa society ang hindi makakabili o kaya nang makabili ng product at the higher price equal to your price floor. Okay, example is this one. So price floor, the position of price floor prevents a market from adjusting to the equilibrium price and quantity and will create an inefficient outcome. So ang titingnan nyo is yung figure na to. Your price floor, this one. Okay, so ang papansin nyo is you have to first establish yung pinaka-maximum na consumer surplus and producer surplus pag nasa market equilibrium tayo or pag ang presyo ay, ang magdidikta lang ng presyo ay si supply at demand. So you get the supply, you get the demand. Okay, find the intersection point. At the intersection point, find the equilibrium price which is 8. So, ibig sabihin, pag ang price natin ay 8, equilibrium price natin ay 8, ang ating maximum na na consumer surplus ay baba ng demand curve at area above the price na 8. So, ang mangyayari is ang consumer surplus mo ay from here to here to here, or that's the area of G plus H plus J. G plus H plus J. And then, pag sa market equilibrium na price na 8, ang inyong maximum na producer surplus ay area below the price na 8 minus area above the supply curve, which is this one. So, ito ay, ang producer surplus mo ay from 8 hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito, or that's the area of I plus K. Ngayon, pag nag-impose ka ng floor price, ito dapat ang presyo sa market. Pag hindi na alam ang gobyerno, nag-impose siya ng mas mataas na selling price ni producer or seller sa product niya para mas malaki yung profit niya, para matulungan halimbawa si farmer to earn more profit kasi tingin ng gobyerno masyadong mababa yung 8. So this is example ng price floor is pag nag-set sa na ganyan sa 12, ito na yung masusunod, hindi na yung 8 kasi susunod tayo sa utos ng gobyerno because it's the legal minimum price that your farmer should get in exchange for its product is pag 12, ang bibilhin lang price ng ng product which is your floor price is ang bibilhin na lang ng consumer is extend nyo to hanggang matouch nyo yung demand curve. So ang bibilhin nyo lang is 1/4. So ibig sabihin yung trading dito na mangyayari is you reduce trading in the sense na
ang bibilhin na ng consumer is 1.4 due to the higher price or the higher price floor na inimpose, which is higher than equilibrium price na 8. So nag-reduce yung money that the quantity of the good na bibilhin ng inyong consumer from 1.8 to 1.4. So at this quantity, ang mangyayari is iakyat mo siya hanggang ma-intersect niya si demand curve. Okay. Para malaman natin ilan na lang yung natitira na consumer at producer surplus pag nag-increase tayo na sa floor price na 12. Ang mangyayari dito is kunin uli natin yung panibagong at producer surplus. Remember, ang producer surplus ay area below the price na 12, which is ito. Pero may limit ka kasi hanggang 1,400 lang ipoproduce mo. So from here to here, area above the supply curve, which is ito pataas. So ibig sabihin, ang inyong producer surplus ay lumaki. Okay? Dati ang producer surplus mo I plus K, ngayon ay nagtaas siya ng I plus H, pero may nawala siya ng producer surplus na K. Sa pagtaas din ng presyo dahil sa inimpose na price floor ng gobyerno from 8 to 12 at ang quantity that should be will be bought by the consumer at $12 na price is 1.4 lang at hindi na 1.8, so with reduced trading, ang mangyayari is extend mo ito pataas. So hanapin mo yung area above the area below the demand curve at this quantity 1.4, and then area above the price na 8. So ang mangyayari is ang producer surplus mo na lang ay G. Dati ang producer surplus mo ng 8 equal, ang price mo ay equal to equilibrium price ng 8 is GHJ. Ngayon, tumaas ang inyong selling price to 12 dahil sa price floor. So, ang consumer surplus mo ay at G at saka J na lang. May nawala na J. So, yung nawala na to na JK, yan yung tinatawag na deadweight loss. Bakit nagkakaroon tayo ng deadweight loss pag nag-impose ang price floor? Because meron kang consumer na hindi na kayang bilhin yung produkto na to at $12 na price. Kaya may nawawala na consumer surplus na J at may nawawala din na producer surplus na K. Bakit may nawawala? Hindi. Yeah, may nawawala na K sa producer surplus at nawawala na consumer surplus. Okay, bakit may nawawala na consumer surplus? Because hindi lahat pwedeng kayang bilhin yung produkto at a higher price na 12. Kaya, ang nangyari is lumiit yung quantity available na bibilhin ng consumer at 12 na price. Dati 1.8, ngayon 400 nilang. So may 400 quantities na hindi na mabenta kay buyer because namamahalan na yung iba sa $12 na price. So lumiit yung consumer surplus lumaki yung area ng inyong producer surplus pero may portion ito na nawala, which is K, because of the lower quantities that will be produced.